ating buksan ang ating Biblia sa aklat ni Lucas. Bago po lahat, muli po binabati ko kayo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo sa hapon po ito. Luke chapter 11 verse 23. Lucas chapter 11 verse 23. Babasahin ko po muli sa inyo mga kapatid ang verse 23. Sabi po dito, ang hindi ko kakampi ay kalaban ko, at ang hindi ko kasamang nag-iipon ay nagkakalat. Manalangin po tayo. Aming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po sa buhay na muli ay pinahiram po sa amin, na kung saan ay nagkaroon po kami ng pribilehiyo na masamba ka at makinabang din po kami sa salita mo na nagbibigay buhay, nagbibigay gabay at nagpapalakas po sa amin. At sa pong ito, Diyos, bagamat maraming gawa ng kaaway upang hadlangan ang katotohanan na dapat po namin matunghayan, ay gumagawa po siya ng hadlang. Kaya sa pagkakatampong ito, aming lilimusin ang tulong ng banal na Espiritu na siyang magpala sa bawat pandinig, sa bawat tainga po namin, na ang katotohanan po ito, Diyos, ay may sa puso po namin, at makita po namin na ang salita po ito ay nagmula po sa inyo na dapat po namin kalugdan sapagkat ito ang buhay. Kaya salamat po muli sa hapon po ito. Naway patuloy na malugod kayo at kalugdan din po ninyo, Diyos, ang aming paraan ng pag-aaral na iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen. Okay, so sa ating panimula, at alam po natin sa ating kapanahunan, sa ating panahon po ngayon, na kung saan ang madalas ang binibigyan ng kahalagaan ang isang salitang neutrality, yung nasa gitna. Wala kang kinakampihan. Right? And maraming mga tao o mga kababayan po natin na kapag binahaginan po natin ng ebanghelyo ay nagsasabi na hindi naman daw sila against sa ating Panginoon. No? Sapat na yung kanilang narinig kung sino si Jesus, because hindi naman ako religious na katulad mo, right? Yan yung mga narinig po natin. Ang iba naman ay nagsasabi na sila ay merong paniniwala sa Diyos, nagtitiwala daw sila sa Diyos, pero kung tatanungin mo sila kung gusto nila bang mag-commit o manindigan, pero ang kanilang mga sinasabi ay ayaw nila. No? Ayaw nila. Kaya sa verse pong ito, ang ating Panginoon ay kanyang binasag ang kanilang ilusyon sa salitang neutrality. Okay? Na kung saan ay ang ating Panginoon ay binigyan po niya ang klaro regarding sa mga bagay na ito. Sa ating verse, wala namang sinasabi po dito na there is a middle ground. Na dapat dito ako, tayo ako dito. Ito yung aking pinaniniwalaan. No? Ito yung aking conviction. Okay? And alam naman po natin na walang kasiguruhan na dapat po nating tanganan o upuan. So it means there is no fence
to sit on. Okay? Na makikita po natin sa verse pong ito na wala namang safe zone between belief and unbelief. Meron ba? Wala tayong alam po doon. Basta ako dito, no? Either ikaw ay naniniwala, hindi naniniwala. Dito ako sa gitna. Walang ganon. So, anong tawag sa'yo kapag ganon ang postura mo o yun ang paninindigan mo? Why? Because itong statement ng ating Panginoon, nanggaling po ito sa konteksto ng opposition kung saan nagpagaling ang Panginoon pero maraming kumontra sa Kanya at sinabi sa Kanya na ang kapangyarihan mo ay galing kay Beelzebub o galing sa demonyo. Di ba? Dahil during the time, ang ating Lord ay nag-cast out po siya ng demonyo. And yet, sabi ng mga tao, nagawa mo yan because nasa iyo ang kapangyarihan ni Satanas. Kaya dito sa expose ng ating Panginoon, sinagot niya ang kanilang mga claim, kanilang paniniwala. And hindi lamang po yun, kundi kinonfront niya ang puso ng bawat isa. Kaya itong verse kong ito, hindi po ito, it is personal, deeply personal. Right? Sa ating pagkaalam, bagamat this is not merely theological, pero this is deep personal. Kaya makikita po natin, sabi ng Lord, He who is not with me, no? Ang hindi daw sa akin, kung ito ay ipapatuloy natin, ay hindi sa akin. So, wala pong impossibility ng neutrality. No? Ibig lang sabihin, yung walang gumigit na. Right? Dahil ang Panginoon sa kanyang strong declaration, He who is not with me, yun yung hindi raw sa kanya, ay hindi sa kanya. Okay? So, anong ibig sabihin po nito? Ano ang implication po nito? Merong dalawang position in life. At alam naman po natin po yan. Di ba? With Christ or not with Christ. Dalawa lang po yun. Ikaw ay nakay Kristo at wala kay Kristo. Wala nang sumunod po nun. There's no other category. There's no third category na wala tayong maisip. Basta pag wala ka kay Kristo, ikaw na yun. Kapag na kay Kristo, ikaw na rin yun. So, wala pong pagpipilian. So, anong ibig sabihin po nito? Ang ating Panginoon, He wants, no? Gusto po niya yung tama o definite position. Kailangan malaman niya saan ka talaga. Ano talaga ang tinatayuan mo. So it means, ang ating Diyos o ating Lord, He demands. No? Naghahanap po siya yung tamang posisyon ng tao. Right? So, ano ang ibig sabihin po nito, mga kapatid? Ang pagiging Kristiyano o Kristyanuhan ay hindi po ito casual na affiliation. Hindi basta-basta ito. Hindi lang yung simple lang. Okay? Ito ay identity mo. It is a cultural identity mo. Kapag sinabi mo na kay Kristo ka, maraming ibig sabihin po, no? Di ba? Pag sinabi mong kay Duterte ako, alam na nila kung sino ka. Pag sinabi kay Bongbong ka, alam na rin ng iba. Kaya merong labanan. Kaya sabi ng Panginoon,
Kapag hindi ka kakampi, ibig sabihin, nagkakalat ka lang. So dito makikita po natin, okay, merong agreement, merong intellectual agreement kapag sinabi mo na kay Kristo ka. Ang pinakamalalim po nito, there is a relationship of allegiance. Meron kang relasyon, meron kang close relationship, meron kang pinapanigan. Kaya binasag ng Lord ang ilusyon na ito ng mga taong ito. Kasi pag sinabi mo, kay Kristo ka, kahit Kristo ka, ano ba ang ibig sabihin po natin? Kapag sinabing, kay Kristo ako, and then wala na? Diba? Kailangan ipaliwanag mo bakit sinasabi mo, kay Kristo ka. Ano ang meron? Diba? Ano ang nakapaloob doon kapag sinabi mo na kay Kristo ka? Right? Kaya para malamin po natin, kapag sinabi mo na kay Kristo ka, it means you believe in Him. Naniniwala ka sa Kanya. Pag sinabi mong na kay Kristo ka, it means to follow Him. Susundan mo ang ating Panginoon. Pag sinabi mong na kay Kristo ka, o si Kristo na sa iyo, it means to submit Him as Lord. Yeah? Yun po yung ibig sabihin po nun. Di ba? Kaya mga kapatid, kapag sinabi mo na hindi ko alam so it means, tandaan po natin mga kapatid, hindi ito innocence kapag sinabi mong wala akong pinapan. Hindi ito ka-innocentihan. Tandaan po natin. Tignan po natin. Right? Kasi kaya yung mga ibang tao, kapag sinabing at tinanong mo, saan ka papanig? Dahil alam nila, kapag pumanig ka o hindi ka pumanig, ito ay harmless sa kanila. Pero dito, tinuruan sila ng Panginoon. Di ba? Tinuruan sila ng Panginoon kung bakit kailangan magiging totoo ka o sino talaga yung papanigan mo. Dahil sa verse pong ito, kapag wala ka kay Kristo, ibig sabihin, nagkakalat ka. Di ba? Yun po yung ibig sabihin po noon. Ngayon, kung hindi mo masabi at wala kang posisyon, eh tama nga lang yung sinasabi ng ating Panginoon na hindi ka, wala kang tinatayuan. Okay? Kaya in-expose ng Lord ang kanilang kahangalan sa kanilang claim. That's why the confront ng Panginoon ang kanilang claim. Diba? That's why gusto ng Lord na kailangan sabihin mo, you have to say kung ano talaga ang pinaniniwalaan mo, mga kapatid. Isa pong statement ng Lord ito na kung saan inahanap ang katapatan ng bawat Kristiyano. Okay? Hinahanap. Kaya ito ay hindi ito walang bahala. Kaya kapag ito ay pinangwalang bahala mo, hindi ito ka-inosentihan. Di ba? Kaya tignan po natin. Because many assume neutrality is harmless. Pero sinasabi ng ating Panginoon, sabi niya, indifference is rejection. Ngayon, kung di ka makapili at sinabi mo na wala akong pakialam. Di ba? Bahala ka. Kung sino yung paniniwalaan niyo, pero sa akin wala akong stand. So, hindi po ito pagka-inosente.
So it means, kapag sinabi mo ang ganito, o wala kang pakialam, it means you are rejecting Christ. No? So it means, indifference is rejection. Kapag sinabi mong ganun, inaayaw mo kay Kristo. Right? Pero, tingnan mo na, hindi ka pa ako nakapag-isip. No? Pag-iisipan ko muna. Pero with that, kapag dinidili mo, ibig sabihin, you are disobedient. Kapag ganun naman ang iyong katwiran. Pero pag sinabi mo, wala akong masabi. Hindi ako makapag-desisyon. Tahimik ka lang. Di ba? Pero it means, kapag tahimik ka, that's your decision. Wala kang napili. Parang, ano yan? Parang ano yan sa labanan. Kapag ang isang sundalo, pinapili po siya kung saan siya papanig. No? Kapag pumanig po siya sa kabila, it means, halimbawa, pumanig sa kalaban kasi uso po yung papanigan mo yung kalaban dahil marami kang makuha po doon. Kapag yun ang decision mo, it means you are refusing your loyalty to your king or to your president or anything na in position. Di ba? Parang nag-traitor ka sa namumuno o anything sa bansa mo. Pero ang katotohanan, hindi ka makakapag-decide. You cannot remain undecided about Christ, di ba? Hindi po pwede, kailangan. Your decision is a must. O sabihin mo ngayon kung kay Kristo ka o hindi. You cannot undecided forever, di ba? Hindi naman. Kaya kailangan now. Kasi yun ang demand ng Panginoon sa mga taong yun. Sabihin mo na kung saan kayo kakampi. Dahil inilatag niya na ng Panginoon. Ang hindi nag-iipon, sabi ng Lord, ay against sa akin. So, yung demand, right? Yung demand na it means you have to decide. Kasi hindi ka pwedeng magtagal. Hindi ka pwede. Lalo na pag ikaw ay tunay na Kristiyano o Kristiyano na batang Kristiyano. Diba? At at least, ang batang Kristiyano, habang tumatagal, ang loyalty kay Christ talagang lumalaki po yan. So, dumarating yung panahon na you will be decide. Right? Na ako, kay Kristo ako, whatever. Ano man na mangyari, patayin man ako, kay Kristo pa rin ako. So, yun ang klaseng demand ang gusto ng Panginoon. Kaya pag hindi mo pinili si Kristo, ibig lang sabihin, you are choosing against Him. Ha? Yun yung verdict. Kapag hindi mo pinili si Kristo, ay kumukontra ka sa Kanya. Di ba? Kaya nga, ang gospel, He demands a response today. Kaya nga, once na ibinahagi po natin ang gospel sa kanila, di ba? Kailangan ang response. Gospel yun eh. Magandang balita yun. Good news yun. Huh? Para sa kanila po yun. Kaya it demands a response right there and there. Dapat makita nila, marinig nila. Kaya nga yung iba talagang the moment na napakinggan po nila ang gospel, andyan kagad ang response. Di ba? Natutuwa, nagagalak. Okay? Now, tignan po natin yung realidad. The ones who oppose. Okay? Yung reality ng opposition. Ang sabi ng Lord is against me. Imagine that, no? Siya ay kumukontra sa akin. Kapag hindi mo ako pinili, ikaw ay kumukontra sa akin.
Right? Hindi soft-spoken ang Lord eh. Okay? Di ba? Yung iba, babalokputin ko yun. Pero ang Lord mismo, talagang directly na sinabi niya, you are against me. Huh? Against me. Tandaan po natin mga kapatid, dalawa lamang ang kaharian. Di ba? Ano ang iyong mga kaharian? Ang scripture, ang Biblia ay ipinapakita po niya that there are two opposing realms. Ano yon? The kingdom of God and the kingdom of darkness. Right? May neutrality ba dito? Wala. May overlap ba dito? Wala din. Di ba? No cooperation. Di ba? So, anong ibig sabihin po nito? Ang puso na wala si Kristo sa kanyang puso is against Christ. Okay? Ang puso na wala si Kristo, hindi nananahan si Kristo sa pusong iyan, ay kumukontra kay Kristo. Kahit sabihin mo ang taong yan ay may moral. Right? Very religious po yan or respectable person yan, without Christ is still kung wala si Kristo sa kanya is against Christ. Anong ibig sabihin po nito? Pag wala si Kristo sa kanyang puso, ibig sabihin kontra kay Kristo. Ibig lang sabihin, ang taong ito ay kinokontra niya yung otoridad ng Panginoon. Diba? Ganun naman talaga. Ganun naman talaga ang depraved heart. Talagang kontra lahat yan. So it means Asia na yun. Right? Ang pusong wala kay Kristo, it is a depraved heart. So talagang kukontrahin niya lahat ang mga bagay na otoridad ng ating Panginoon. Hindi lang po yan, mga kapatid. Kumukontra din po siya sa rule ng ating Panginoon. Yung paghahari ng Panginoon, kinokontra lahat po yun. Diba? Di sa lahat, hindi siya nagsasubmit sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga sabi po ng Romans chapter 8 verse 7, ang kaisipan daw ng wala kay Kristo o kaisipan ng isang makalaman ay pariwara sa Diyos. It is a hostile toward God. Kontra sa Diyos. Di ba? Kontra sa Diyos. Maaring yung opposition po yan, no? Maaring tawag nito, malamlam, no? Or banayad, no? Yung kanyang pagiging opposition. Pero tandaan po natin, sometimes, hindi naman lahat ng opposition ay open rebellion. Di ba? Minsan, hindi nga natin nakikita na ang taong ito talagang nagre-rebelde. Pero yung kanyang pag-uupos sa Panginoon, sometimes it may appear as a self-righteousness. Katulad ng mga Pharisee, di ba? Hindi naman nila inuupos ang Panginoon during the time. Pero makikita mo sa kanila yung kanilang hypocrite. No? O makikita mo sa kanila yung pagiging pagbabanal sa kanilang mga sarili. Di ba? They have the self-righteousness. Right? So, ano ba ang makikita po natin sa mga ganitong klase? Merong worldliness sa kanyang pamumuhay. Although hindi natin sila nakikita na open rebellion ang ginagawa po nila. But, nakikita po nila ang kanilang mga buhay. Tangled sila sa
worldliness. And then, there is a lukewarmness sa kanila. Kahit sa mga Kristiyano, sakop din po ito. Kung character pong ito. No? Merong lukewarmness sa kanila. Diba? Ang mga Pharisee, hindi nila nakikita sa kanilang mga sarili na sila ay kaaway ni Kristo. Kala nila, kaibigan nila si Kristo, but nakikita po natin na sila, they are in direct opposition with Christ sa ating Panginoon. Di ba? Kumukontra sila sa Panginoon, pero akala nila talagang kakampi nila ang Panginoon. Pero, meron katanungan, mga kapatid. As our personal reflection, we have to examine our heart kung talagang we are truly to Christ. Examinin po natin ang ating mga sarili, ating mga puso. Ikaw ba ay talaga kay Kristo? Hindi lamang po yun. Yung bang desire mo, kay Kristo ba yan? Yung mga decision, yung direction ng buhay mo, naka-align ba yan kay Kristo? Di ba? Baka mamaya, merong division, merong dividing heart. Tandaan po natin, a dividing heart still an opposition to Christ. Pag nag-divide ang puso po natin, still opposing Christ. Yan. Opposing heart. At kinukontra mo si Kristo. Now, ang sabi po ng ating Panginoon, he who does not gather with me scatters. Hindi daw sumaan sa Tagalog po. Basahin po natin mga kapatid. In verse 23. Yeah. He who does not gather with me scatters. Yung hindi daw nag-iipon sa kanya ay nagkakalat. Okay? Hindi daw sumasama kay Kristo ay nagkakalat. Ano ang ibig sabihin po nito? Now, sa ating teksto, binigyan po tayo ng ating Panginoon isang practical testing. It is a practical test. Again, sinabi po ng ating Lord, he who does not gather with me scatters. Ano ang ibig sabihin nito? Kapatid, kung tunay kang mananampalataya, kung tunay kang follower ni Kristo, dapat kasama ka sa kanyang misyon. Di ba? Dapat kasama po tayo sa kanyang misyon. Ano ba yung kanyang misyon? Ano ba ang ibig sabihin? To gather with Christ. To gather with Christ. Anong ibig sabihin po nito? It means to bring people to Him. Yeah? Dalhin natin ang mga tao sa Kanya. Sino man ang mga madadala natin sa Kanya. Again, to gather with Christ means to support His work. Sinusuportahan po natin kung ano yung sinasabi ng Lord sa atin. O ano yung mandato. Okay? Kung ikaw ay disciple makes disciple. Diba? Yan yung suporta na gagawin po natin sa kanyang trabaho. Ano pa, mga kapatid? We have to advance His kingdom. Kailangan mag-advance ang kanyang kingdom. Kaya tandaan po natin, ang tunay na mananampalataya, it's not a passive. Hindi lang yung
nakilala mo na si Kristo, tapos na. Wala nang nangyari o wala nang responsibilidad. Okay? Ang tunay na Kristiyano o mananampalataya, he is always engaged sa kanyang master. Okay? Lagi siyang kasama, lagi siyang engaged sa kanyang Panginoon. Kaya mga kapatid, there is no neutral influence. Tandaan po natin, every person is either gathering. Okay? Dapat tayo yung mga Kristiyano, hindi lamang yung nag-gather po tayo, kasama po tayo sa nag-build up sa kapwa nating Kristiyano. Kasama po tayo sa tumutulong sa ating kapwa Kristiyano for the extension sa ibang tao. Di ba? To be with Christ. Okay? Serving Christ cause. Naglilingkod po tayo sa ating Panginoon, alang-alang sa Kanya. Either you gather or you are scattered. No? Saan tayo po doon? Tayo ay nag-gather or we are scattering? Sabi nga ni Pastor Jun, no? Ikaw daw yung sangkalan, yung kariton. Yung umiikot, yung kariton, yung gulong. Imbes na tumulong ka sa pagtulak sa kariton, ikaw yung nakabalandra sa gulong. Kaya hindi umuusad. Kaya either sa dalawa pong ito, nasa gathering ka or sa scattering ka. Anong ibig sabihin po nun? You are hindering. Kristiyano, pinipigilan ang gawain or neglecting your mandate. Nakalimutan na natin yung ating mandato bilang mga Kristiyano. We are neglecting our mandate. Di ba? So, anong ibig sabihin po nun? We are opposing the word of Christ. Okay? Yung nakalimutan, pares lang yun sa scattering. Hindi mo nagawa. Ibig lang sabihin, kasama ka sa scattering, nagkakalat. Di ba? Tingnan nyo yung isang illustration, yung pastol ng tupa. Yeah? Pag dumating ng panahon ng oras, talagang iniipon niya ang kanyang mga tupa. Kapag may mga wolves o anumang hayop na gustong umatake sa kanyang mga alaga, okay, ay pinoprotektahan po niya. Pero kung wala siyang ginawa, ibig lang sabihin, it contributes, no? Kasama ka sa pag-i-scatter. Mga kapatid, merong panganib sa isang passive Christianity. Di ba? Anong ibig sabihin po nito? Maraming nagsasabi na sila ay followers ni Christ. Many. No? Marami po yan. They claim to follow Christ. Diba? Maraming sumisigaw, kay Kristo kami. Diba? At anong mangyari, kay Kristo pa rin kami. Pero tandaan po natin. Pero makikita mo, hindi naman sila naglilingkod kay Kristo. Diba? Hindi naman sila namamahagi o nag-i-evangelize or namimigay ng mga bagay
para sa evangelism. Diba? Those are passive Christianity. They do not serve. Hindi naglilingkod. Wala nga contribution sa sa simbahan. Hindi ko tinitira yung mga yung mga nag-preach, mga kapatid. Hindi po yan. Ibig lang sabihin, matagal ng Kristiyano pero kahit kailan wala siyang contribution sa simbahan. Wala sa pangarap niya ang simbahan. Hindi niya isinama ang simbahan sa kanyang pangarap. Di ba? What do you think? This is a neutral? Hindi. This is not a neutral. Mga kapatid, this is scattering. Pagkakalat. Ang tawag po dito. Sigala na neutral. Hindi neutral naman na po. Wala akong pinapanigan. That's why wala akong contribution. Wala akong paglilingkod sa simbahan. Hindi po yan neutral. Kundi yan ay scattering. Di ba? Kaya balikan po natin muli ang ating mga sarili as our reflection, as ourselves. Di ba? Tanungin po natin. Ako ba ay tumutulong para makilala si Kristo o to come to Christ? Okay? Tumutulong ba ako sa isang kapatid na mahina o mahinang simbahan? Or ang buhay ko ay kasama sa nagko-contribute para mapigilan ng gospel or hindering? Kapatid, ito ay hamon sa bawat isa po sa atin. That's why ang ating Panginoon ay nag-iwan ng sovereign truth, malalim na katotohanan. Walang sa gitna. There is no neutrality. There is no middle ground. Hindi ka po pwede sa gitna. Walang divided loyalty. Hindi yung dito ka, doon ka, no. Kailangan isa lang. Maaring mapagbintangan ka, baka ikaw ay against Christ, against Him. Okay? Maaring kay Kristo ka or against Him. Maaring taga-ipon ka or maaring taga-kalat ka. Yan ang hamon po sa atin. Kaya ang appeal, ang pinali na tanong o appeal sa atin ng Panginoon, kanino ka talaga? Okay? Kanino ka nakatayo? Sa ngayon, sa hindi mananampalataya, kanino ka? Saan ka? Kung wala ka kay Kristo, magsisi ka. At sampalatayanan mo ang gospel. Kung ano yung sinasabi ng gospel. Kung ano yung ginawa ni Kristo sa gospel. Siya ay nabuhay, namatay, muling nilibing, muling nabuhay. Ngayon, ang hamon. Kapag sinasabi mo na ikaw ay sumusunod kay Kristo, if you claim to follow Him, saminin po natin ang ating sarili. Pag sinabi po natin, sumusunod ako kay Kristo, saminin po natin ang ating mga sarili. Dahil ang Panginoon ay hindi po siya naghahanap ng basta-basta admirers na. Naghahanap po siya ng totoong disipulo. Okay? Naghahanap po siya ng tunay
na sumusunod sa Kanya. In our practical application, siguraduhin mo, make a clear commitment to Christ. Tingnan natin ang ating commitment kay Kristo. Baka mayroon pang, hindi mo na kasi marami pang sagabal. Tingnan mo. Tigilan mo ang pag-antala. Sumuko ka sa Panginoon. You surrender fully to Him as Lord. Mamuhay ka ng may buhay na kung saan naka-align sa ating Panginoon. Okay? Hayaan mo na ang iyong mga kaisipan, ang iyong mga salita, ang iyong mga ginagawa, mag-reflect, makita na ikaw ay talaga na kay Kristo. Okay? Makita ang loyalty mo kay Kristo. Kaya ang hamon, maging active po tayo in participating Christ's mission. Yan yung madalas na nawawala na po sa atin. No? Nakalimutan na natin yung participation po natin to share the gospel. Ihayag natin ang magandang balita. Di doon natatapos, mga kapatid. Paglingkuran mo ang simbahan mo, serve your church. Okay? Paglingkuran po natin ang ating simbahan. At tulungan po natin ang ating mga kapatid o sino man na Kristiyano na nag-gather ng kaluluwa. Pakita po natin na tayo kay Kristo na kung saan ang ating trabaho o responsibilidad is to gather, not scatter. Manalangin tayo. Salamat muli, Panginoon, sa hapon pong ito, sa mensahe na inyong binuksan sa aming kalagitnaan, na ito ay nagbigay muli ng hamon upang sukatin ang aming stand. Kung meron bang neutrality, either kami ay kasama sa nag-iipon o baka kami ay nagkakalat. Ano man po doon, Panginoon, o sa isang side kami napunta, matawad po. Kung sa ibang side naman, kapag ito ay kulang, patawad pa rin po, Panginoon. Because ay tulungan niyo po kami na magampanan po namin bilang mga Kristiyano. Kaya salamat po muli sa pagtawag ninyo sa amin. Kung kami ay hindi gagalaw at ikilos o magagather, ay we are against. Kaya salamat po sa liwanag ng mensahe po nito na nagbigay po muli sa hamon upang maging kapusip. Salamat po ang aming dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen.